ang kabataang may kwento ng pananampalataya at pagtugon. Pagmamahal at paglilingkod. Ako po si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito, ang Servant ni God Podcast. So, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating another episode ng Servant ni God Podcast. At another moment. Yung mga ayan na naman after opening spiel natin. So, kumusta ka, Ate Ali? Mabuti naman ako. Kamusta ba ako? Late ako. Oo nga eh. Bakit? It's been a while. Kailan na ba ulit tayo huling Kaya, parang sabaw. Kailan ba tayo rin nag-shoot? December? Hindi, nag-shoot tayo. January, nag-shoot tayo ng January. Last month lang. Pero ang dami kasi nagdaan. At ang hinahangad ng lahat ngayon ay pahinga. Tama. Yeah, so, pahinga ating hinahangad ngayon. Oo. Kung mababalikan natin, Ate Ali, noong last year, 2023, nagkaroon ng World Youth Day na ginanap sa Lisbon, Portugal. Mm-hmm. Oo. Ano pwede mo bang sabihin sa ating listeners and viewers kung ano yung theme nung ating nung naganap na World Youth Day last year? Gusto ko yung bigyan mo ako ng responsibilidad. Oo. Doon ako magaling. Inyo na lahat ng responsibilities. And so, ang theme ng ating World Youth Day last 2023 sa Lisbon, Portugal ay Mary arose and went with haste. Oo. So, para din sa kaalaman ng ating lahat, ng viewers natin and listeners na every year, dito sa ating parokya, mga kabataan ni San Sebastian ay nagpapagawa lagi ng t-shirt na in line sa tema ng World Youth Day. So, ayan. Napapansin nyo ba? May napapansin ba kayo ngayon? Parang, ano ba to, Ate Ali? So, ano ba to? Impress ko naman. Kaya nga, parang nakakagana, oh. Teka lang, Ano ba to? Ano ba to? Ayan. So, ngayon, nakikita nyo na suot namin yung t-shirt ng Parachute Ministry. Ito ay t-shirt last year na pasok sa tema ng Mary arose and went with haste. Every December, nagpapagawa kami ng t-shirt. And of course, ang design natin ay walang iba kundi ang gumagawa ay si Kuya Julius Antonio. Yes, Kuya Julius Ang ating Antonio. napaka-talented. Hello, kumusta ka dyan, Kuya Julius? Pinatong ko yung t-shirt na yun din naman na pinagpatungan. Yung t-shirt na din. So, walang nagbago. So, kung mapapansin nyo, konting lang dito sa design ni Kuya Julius. Anong makikita mo, Ate Ali? Ayan, so meron siyang cruise. Ang arte! Ang arte! Nakakainis! hindi ko napapansinin eh. Hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya ang artehan. Ayan, so meron tayong cross. Meron dyang paa. Merong arrow. May balisong. Tama ba? May balisong dyan eh. And Ito. Oo. And then, yung meron face ni Mama Mary. May face ito ni Mama Mary. So, And rosary. And rosary. So, ito ay pasok lahat sa tema na Mary arose and went with haste. Kung gaano kagaling yung ating designer na Kuya Julius. So, congratulations. Pangdayo and natin thank you so much. So, sa likod, meron tayo ditong actually rosary to na may rose. And then, yung ating verse na Luke 1:39. Yan. So, sabi nga... Sana nakikita nyo. Sana nakikita nyo May rose dito. Parang naalala ko yung sinabi ni Kuya Louie na when you are praying the rosary, you are offering roses to Mama Mary. So, napakaganda ng ating shirt na to. At itong shirt na ito ay kayang-kaya niting bilhin dahil ito ay aming fundraising ng mga kabataan dito sa ating parokya para matulungan yung future activities para sa formation ng ating mga kabataan. So, yes. Mamaya, magbibigay kami ng details kung paano po kayo makakapag-avail ng aming Mary arose and went with haste shirt. Yan. So, napakagandang maibahagi natin yung shirt sa kanila. Na-segue. Na-segue natin yung shirt natin. Pero mas maganda, Ate Ali, na susulitin na natin itong Mary arose and went with haste. Dahil nakita nila yung shirt natin,
pag-usapan kaya natin yung tungkol sa Mary arose and went with haste. Bakit ba si Mama Mary ay nagmamadali? 'Di ba? Bakit siya nagmamadali? So, Since susulitin natin ang topic natin na Mary arose and went with haste, itatanong ko lang sa'yo, Kuya Michael, para sa'yo, sino si Mama Mary sa buhay mo? ah. Hindi ko tinawanan yung tanong, ha. Hindi ko tinawanan yung tanong, hindi ko tinawanan si Mama Mary, natawa lang talaga ako. Oo, para din sa walang mga miscommunication. Hindi ka namin talaga. ginajudge Oo, nila. so, ayun, so si Mama Mary, ay alam naman natin lahat na siya ay ating ina. Siya ay siya ay isa sa mga modelo or yung gusto kong guide sa buhay na siya yung example na isang paano ba to? So si Mama Mary ay feeling ko siya yung gusto kong maging example sa buhay ko or kung yung sa direction ng buhay ko dahil sa service din sa simbahan ay hindi ko na makakalimutan yung fiat ni Mama Mary, yung fiat voluntas tua na thy will be done. Yun yung sinabi ni Mama Mary, thy will be done noong binalita sa kanya ng anghel na siya ay magdadalang tao lang ng Espiritu Santo at ang kanya namang nasagot ay ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan. So, isa sa palamang sa mga katangian ni Mama Mary. At alam naman natin na si Mama Mary ay hindi nagkasala. Siya ay talagang banal. Kaya napakagandang tularan natin si Mama Mary sa mga kabataan natin. So, si Mama Mary ay ina nating lahat. Siya ay kaagapay natin. Siya ay lagi nandyan para sa atin. Kung tayo malungkot, tayo lamang iniintay niya. Tulad ni Jesus at tulad ng Diyos. So, si Mama Mary yun. Para sa akin. Ikaw, Ate Ali. Sa akin naman, parang habang pinapakinggan kita, naaalala ko yung mga moments na magno-novena ako sa Redem. Tapos bigla kita makikita. Oo. Na walang pag-uusap na magno-novena tayo ng ganitong araw, ng ganitong oras. Ang daming oras ng pagno-novena sa Redem. Tapos parang at that same moment, same time, magkikita tayo doon na, huy, nandito ka pala, nagno-novena ka din. Ganun, parang, naalala ko lang yung pagno-novena ko kay Mama Mary. And, parang may reason kung bakit ako nagno-novena is naalala ko yung sinasabi nila na parang kaya tayo nagdadasal kay Mama Mary ay para mas mapalapit kay Jesus kasi siya yung nanay ni Jesus. Parang Mama Mary is one way kung paano tayo mapapalapit kay Jesus. Oo. Ayun. Parang sinabi nga na kung gusto mong kilalanin ng anak, kilalanin mo yung ina or maging malapit ka sa ina, yung to Jesus through Mary, yung sinasabing ganon. So, napakaganda. Nung kinakwento mo yung about sa Redemptories, so naalala ko din yung mga moments ko sa Redemptories na pinili kong isurrender yung mga bagay na wala akong control. So, meron akong moments doon sa kandilaan doon sa kay Mama Mary. So, meron dong image si Mama Mary sa may gitna, di ba? Pag nagdadasal yung mga tao doon, parang pag nakatingin lang ko sa mata, nakakaiyak. So, doon pa lamang nararamdaman mo yung pagmamahal ng isang ina. So, dito sa Mary arose and went with haste. Bakit kaya nagmadali si Mama Mary? No? So, baka may mga nagtatanong din sa ating mga kabataan dyan or sino man ano bang dahilan ng pagmamadali ni Mama Mary? So, sa tingin ko, gusto ko yan. so, ayun nga, nagkaroon tayo ng background kanina. So, if I'm not mistaken, yung Annunciation yun, yung naikwento natin kanina. At yung, ngayon yung Mary arose and went with haste, siya ay hindi nag-alinlangan at siya hindi natakot na
na Napupunta at ibahagi. na mapumunta at ibahagi ang kanyang natanggap na balita. Nagpunta siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ayan. Anong masasabi mo dun sa ginawa ni Mama Mary na iyon? Para sa akin, alam mo yun, parang ina-admire ko si Mama Mary sa part na yun. I mean, dun sa exact moment na yon na napakalaking responsibility ang ibinahagi sa kanya ng anghel. Pero, alam mo yun, wala siyang pag-atubili na tinanggap yung ganitong responsibility na mangyari nawa sa akin ang naaayon sa iyong sinabi. Ang naaayon sa sinabi ng anghel. So, tapos, alam mo yun, nagmamadali siya na ibahagi yung mabuting balita kay Elizabeth na hindi siya natakot, alam mo yun, parang nag-go with the flow lang si Mama Mary. Yun yung according sa sa nasusulat, yun yung nakatakda sa kanyang buhay. And tinanggap niya lang yun. And sobrang nakaka-inspire. Speaking of takot na sinabi mo, parang yun yung kagandahan na ginawa ni Mama Mary. Kasi pwede siyang, after niyang malaman yung balita ng anghel, pwede siyang matakot, pwede siyang mag-alala, pwede siyang mabaliw, di ba? Pwede siyang mabaliw kasi sabihin siya na magkakaanak ka dahil sa bababa sa yung Espiritu Santo ng Diyos. Yun, so pwede siyang mabaliw pero hindi siya na-paralyzed. Bagkus siya ay tumayo at nagmadali. Siya ay nagtiwala, nagmadali, tinanggap ang hamon, tinanggap ang responsibilidad. Napakagandang panawagan sa ating mga kabataan na huwag tayong matakot sa pagtawag ng paglilingkod. So, yun ang magandang tularan natin sa ating ina na si Maria. Yan. So, at napakaganda ding i-apply natin sa ating mga naglilingkod ang pagmamadali. Bakit kailangan nating magmadali sa paglilingkod? Unang sagot. Unang sagot na nakuha ko din naman sa mga formations. Yeah. So, bakit natin kailangan magmadali? Dahil marami ang naiiwan. So, tayong mga nandito sa simbahan, patuloy yung buhay natin. At hindi rin naman lahat ng nasa simbahan ay patuloy ang paglago. Hindi rin naman laging masaya at healthy yung ating buhay paglilingkod. Pero yun yung isa sa mga dahilan kung bakit natin kailangan magmadali. Para maakay natin yung mga nangangailangan ng tulong dahil marami nga naiiwan. So yung the least, the last, and the lost. So yun yung kailangan nating pagtuunan ng pansin. Hindi yung ating sarili. Na yun yung ginawa ni Mama Mary. Hindi niya inalala yung kanyang sarili na siya ay magiging buntis. So, alalahanin niya yung health niya, alalahanin niya lahat, yung condition, yung mga consequences ng mangyayari sa kanya. So, hindi niya inalala yun, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Bagkus ay nagpunta siya kay Elizabeth. Mas pinagtuunan niya ng pansin yung ibang tao at hindi yung kanyang sarili. So, parang yung moment na sumakan niya ang Espiritu Santo ng Diyos, parang inoffer na niya yung buhay niya sa Diyos at siya wala nang takot dahil alam niyang ang Diyos ay lagi nandyan para sa kanya. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Sumasampal na. Anong sabihin ko? Ang tumatakbo lang talaga sa isip ko habang pinapakinggan ang sinasabi mo, habang parang dinadigest ko yung ating verse, yung Mary arose and went with haste. Mama Mary is such an inspiration talaga. Especially sa atin, ng mga kabataan, na parang, alam mo yun, laging sinasabi sa atin na marami tayong magagawa. Marami tayong magagawa para maakay ang mga taong nasa laylayan, ang mga nawawala, ang mga napapag-iwanan. And, alam mo yun, parang
katulad ni Mama Mary, tayo ay magmadali and ialay natin ang ating buhay, ialay natin ang ating sarili nang walang pag-aalinlangan. Kasi God is giving us opportunities, God is giving us knowledge and wisdom na kaya nating ibahagi sa ibang tao. Parang yung pinapalago tayo ng simbahan and dapat yung pagpapalago na yun ay na-apply natin sa mga taong nasa labas ng simbahan. Yung lagi nilang sinasabi sa atin na ang tunay na laban ay nasa labas ng simbahan. At kailangan nating magmadali na ipaharating sa mga tao yung ganong kung ano yung meron sa simbahan. Para walang naiiwan, walang nasa laylayan, walang nawawala. Pero alam mo, Ate Ali, yung panawagan ng Mary A. Rose and Went with Haste na tayong lahat ay dapat magmadali ay napakadali din talagang sabihin, pero hindi siya madaling gawin. So, yun yung isa pa sa mga challenges din siguro ng panawagang ito ay isa sa mga exciting part siguro ng buhay paglilingkod. So, pag-usapan siguro natin yung challenges nung maaaring kaharapin or maaaring ma-experience sa mga kabataan na sa oras na sila'y tumugon do sa panawagang magmadali sa paglilingkod. Siguro una ay nabanggit natin na hindi inuna ni Mama Mary yung sarili niya. Bagkus ay yung paglilingkod sa iba ang kanyang pinagtuon ng pansin. Yan ay hindi napakadali dahil tayo yung mga tao. Tayo tao lamang. So, may mga emosyon tayo sa buhay, may mga hangarin tayo sa buhay, achievements na gustong makamit, at hindi mawawala sa sarili nating maisip yung sarili natin. Sariling emosyon, sariling lungkot, sariling saya. So, hindi mawawala na isasantabi natin ng mga bagay na mga pansarili lamang. At hindi yun napakadali. Paano natin magagawa iyon? Siyempre, pumunta tayo sa expert. Kay Mama Mary. Dahil siya nga ay buhay na patunay na kayang-kaya. Kaya, so magandang maibahagi na din natin yung devotion siguro sa rosary na makagawian na ng mga kabataan, ng lahat ng tao yung pagdadasal ng rosaryo. Dahil dun nga sa rosaryo, tayo nakikiisa sa paghihirap at pagpapakasakit ng ating Panginoong Diyos. No? Dahil sa pagdadasal ng rosaryo, tayo ay ginagabayan, tayo ay pinapalakas. Yung ating buhay spiritual ay ninunuot ng pagmamahal at tayo, yung sa oras na tayo ay mahina, doon tayo pinapalakas. Kaya napakahalaga nung close relationship sa ating ina na si Mama Mary. Wait lang, napapangiti ako kasi para ka talagang nag-homily. Alam mo yun, ang Bakit ka naman na ganyan? ang fruitful ng mga sinasabi mo. Parang mapapatayo ako dito. Anyway, going back. Sige, tuloy. Oo, yun. So, yun yung isa sa mga challenges, no? Yung hindi, wag isipin ng sarili. May isa pang verse na about doon sa hindi pag-iisip, yung pagsasantabi ng sarili. Yung parang, yung deny yourself and follow me. Napakahirap. Pero, magandang alam nating mahirap. At alam din natin na kailangan nating tanggapin. So, yung paghihirap na yon ay magiging madali sa oras na tinanggap mo yung hamon. Dahil pag tinanggap mo siya, buong buo sa puso mo yung gagawin mong paglilingkod na yan. May naisip lang akong question. Parang, di ba we are talking about Mary arose and went with haste. Meron bang experience ka sa buhay na parang nagmadali ka nang walang pag-atubili para sa ibang tao? Wala akong maisip. Wala akong maisip.
Pero kung Or deny yourself and follow God and follow Jesus. may mga moments akong ganyan. Pero hindi ko maisip kung ano yung specific na ano. Pero yung connected dun sa Mary Arose and Wet with Haste ay yung fiat ni Mama Mary. Yung sa mga oras ng pagtawag, ng paglilingkod. Hindi ko na inisip, pinagpasa Diyos ko na lamang. Parang ganun. Tulad ng sa youth ministry, kung matatandaan ko yung journey natin, nung una pala mga tayo ay nasa core group, at wala pang eleksyon nagaganap. So hindi ko din naman ginusto na ma-elect. Takot talaga yung naramdaman ko. Siguro kung yan, magandang mapag-usapan nga natin dahil nandito yung takot at nandito na rin yung pagtanggap dun sa paglilingkod. So, tayo core group, wala pang eleksyon, hindi pa nangyayari yung eleksyon ay takot yung naramdaman ko at parang ayoko. Compare mo dun sa kay Mama Mary na tinanggap niya agad. Ayoko talaga. Sabi ko pa nun, maglalaylo na ako. Kasi ayoko talaga. Kasi ako'y takot dahil ang sinabi nga natin na dito sa youth ministry, buhay yung pinag-uusapan natin at hindi ko kayang maging sandigan ng buhay ng ibang tao. Parang gano'n. So, natakot ako pero eventually tinanggap ko siya at sinabi, pag lagi kong binabalikan yung fiat voluntas tua, thy will be done. O, ikaw nang bahala. Parang surrender ko na. Yun. Umiyak na lang ako nung nag-election. Umiyak na lang ako. Tapos tinanggap ko na lang. Sobrang, doon pala yun sa oras ng pagtanggap, na tinanggap mo yung paglilingkod na ibinigay sa iyo kung saan ka tinatawag na paglilingkod. Doon mas magiging maliwanag sa iyo yung pagmamahal ng mga tao. Dahil yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ako umiyak. Naramdaman ko yung pagmamahal ng mga kabataan, pagmamahal ng simbahan, na bakit nga ako. So doon ko napatunayan yung sagot na dahil gusto at mahal kita. So ang dami nagmamahal sa iyo kapag pag pinili mong maglingkod at manatili sa paglilingkod. Gusto ko lang sabihin na parang you should know this din na Hello. ay, makauya ka. Pilay ang PYM kung hindi mo tinanggap yung Huy, wag ganyan. Hoy, which is true naman. Yan, tumalsik yung laway ko. True yun. Oo. Awkward po kami ngayon. Yan. So, in behalf of PYM, Uy, bakit kami pa ganyan? salamat sa pagtanggap ng hamon. Babalik ko naman yun. So, yung pasasalamat na yan sa lahat ng mga youth, lahat ng mga nakasama sa officers, advisors, core group, directors, lahat ng mga naglilingkod every Sunday sa activities, lahat ng youth. So, walang pastol kung walang papastulin. So, yun. Salamat sa kanila. Salamat sa inyo lahat. Ba't napunta tayo sa ganitong usapan? Ayan. So, dahil napunta tayo sa usapan ganito dahil yun yung ating journey ng pagmamadali. Yun yung ating story ng pagmamadali. So, hindi tayo perfecto. Tayo yung nagmadali pero baka maaaring hindi sapat yung ating pagmamadali. Pero dun sa ating ginawang yun, marami tayong natulungan. Hindi malaki man or maliit yung ating nagawa, hindi natin alam kung mabilis ba, sobrang napabilis ba tayo or medyo mabagal or sakto lang pero sapat na sapat. Yun. Sabi nga kay Mother Teresa, may baon. May baon ako. Sabi kay sabi ni Mother Teresa, "What you are doing is a mere drop in the ocean." And she replied, "But if I didn't do it, that ocean would have one drop less." So, no matter na kung mabilis man or mabagal or sakto lang,
napaka-importante ng ginagawa ninyo ng ginagawa natin sa simbahan dahil yung isang drop na yon ng yung isang drop na yun sa ocean, napakalaking part na nagtanim ka sa mga tao. Oo. Naalala ko lang, bigla, kasi kahapon namatan kami ng meeting ng collectors. Tapos, merong sinabi doon about dun sa Pondong Batangan. Tapos, parang related siya dun sa sa sinabi ni Mother Teresa. Yung sa Pondong Batangan kasi, parang magbibigay ka, parang sinabi na, madaling maghanap ng sponsors kung ilang milyon ang kailangan mong madali yan hanapin. Pero ang goal kasi ng Pondong Batangan ay to give ng parang base sa kung anong kakayahan mo, base sa kung gaano kalimit. Parang sinabi na ano yun? Sinulat ko yun. Sabi, kahit maliit, basta malimit, abot sa langit. Sabi, yun daw yung purpose ng Pondong Batangan. And then, siya, in relation dun sa sinabi ni Mother Teresa na parang everything that we do, important. Important. Oo. Na-speechless. Important. Parang walang seryoso sa sinasabi ko. Lagi na lang ako tumatawa. Pero, yun? Seryoso yun. Tama yun. Galing yun sa puso. Tama. Yun. Dahil itong pinag-uusapan natin ay panawagan din na magmadali sa paglilingkod. Sa mga tao, ito ay para sa mga tao naman na hindi pa makapag-decide siguro or natatakot or sobrang distracted na hindi pa sure kung igugo ko na ba to or hindi pa. Merong kwento. Merong kwento. So, merong isang itong kwentong ito yung nakwento lang din naman sa akin. So, merong isang conveyor ng mga kandila. Sa isang may factory na conveyor ng mga kandila. So, ang trabaho ng isang worker ay sisindihan niya yung mga kandilang dumadaan doon sa conveyor. Tinignan niya yung nasindihan na niyang kandila habang umaandar yung conveyor. Nakita niya, ang ganda. Ang ganda. Pero, hindi niya namamalayan, hindi na niya nasisindihan yung ibang mga kandila. Pagkakita niya doon, sabi niya, ay sayang, hindi ko nasindihan yung mga kandilang yon. So, masyado siyang nakatingin sa future. Tapos, nung nakita naman niya yun nandito mga kandila na hindi pa nasisindihan, parang ang dami pa, ganyan. Pero, hindi niya namamalayan, hindi pa rin niya nasisindihan, o may nakakaligtaan pa rin sa mga kandila na hindi nasisindihan. Masyado siyang nag-worry sa past. Kaya ang wisdom ng kwentong ito ay yung maging present sa moment na kung nasaan ka ngayon. Maging present sa opportunities na ibinibigay sa atin dahil nandun yung beauty. Laging nandun yung beauty at laging nandun yung goodness sa mga nangyayari sa atin, sa present na ito. Kaya yun yung parang lagi sinasabi sa maging present ka lang sa present. Huwag masyado mag-worry sa future, huwag masyado mag-worry sa past. So kung ano yung present, yun yung meron ngayon. So maging masaya ka lang dito para wala kang masayang na mga opportunities na dumadating sa buhay mo. Yun. Ayun, parang ang ganda ng kwento na yun. Tas sa isip ko, kinoconnect ko siya dun sa sa Mary Arose and Went with Haste. Na parang kapag nagmamadali tayo, meron tayong mga makakaligtaan. Yes! Meron tayong mga bagay na hindi magagawa. Meron tayong, alam mo yun, hindi palaging perfect. Pero kapag magmamadali, dun sa kwento ng paglilingkod, kapag magmamadali kasi di ba pinapagmadali tayo kasi marami nga tayong kailangan gawin, marami tayong kailangang abutin. Parang it is important din na kapag nagmamadali tayo, parang yung ginagawa pinagtutuunan natin ng pansin yung ginagawa natin. Na even though nagmamadali tayo, alam natin yung ginagawa natin. Tama lang yung galaw natin, tama lang yung gagawin natin, tama lang yung mga sinisindahan nating kandila at wala tayong nakakaligtaan. Amen. Preach, Ate Ali. Magandang wala tayong ma-miss na opportunities. Gusto ko din iwan dito sa episode natin ito yung tanong na yung sinasabi lagi ng mga kabataan natin, The young people are always asking themselves, why is this happening to me? Why me? And why now?
But the real question in life is instead, for whom am I living? So, para kanino nga ba tayo nabubuhay? So, mas maalala natin at mas maintindihan natin na tayo ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Kanta yun. Kanta yun. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Yeah. So, tayo ay mag-akayan at magtulungan dito sa ating buhay paglilingkod. Kasi hindi nga madali. Pero kung sama-sama ay magagawa. Yes. Synodality. Yan. Journeying together. Napakaganda ng ating synodality niyan. So, kung may one word takeaway ka, Ate Ali. Sige. One word. Kung may one word takeaway ako sa ating episode ay... Wala pa ako naiisip. Ako din. One word takeaway. So, kung may one word takeaway ako, siguro yung takot. Yung takot. Kasi, yun naman talaga may takot lagi. So, hindi naman pwedeng ikaila na walang takot. So, ayun. Kailangan, magandang aware tayo sa mga takot natin in life. Pero maganda din na wag natin piliin na magstay dun sa feeling ng takot, na tayo natatakot. Dahil, may nakapagsabi din sa akin na yung fear is the work of the other. Fear is the work of the other. At sa mga moments na pinipili natin yung fear, mas pinipili natin yung the other one. Yon. So, yung takot na yun. Sana yung takot na yun, hindi naman masama na ma-feel yung takot, pero yung takot na yun, gawin nating opportunity to love and to serve the Lord. Amen. Napakaganda. Sa akin naman, kung may one word ako, siguro siya, kadugsong ng sinabi mo na wag magstay sa takot. Ang aking one word ay pagtanggap. Kasi after mong matakot, sabi mo nga, okay lang naman na matakot, pero hindi ka dapat magstay doon. And dapat tanggapin kung ano yung meron tayo, kung ano yung opportunity na ipinagkaloob sa atin, kung ano yung dapat nating gawin. Parang ang aking motto sa life na it is what it is. Eh, kung anong mangyari, go with the flow. I know I am guided by God. Yes. So, at sa lahat ng mga moments na hindi tayo sure, surrender mo na lang kay Lord at sabihin mong, Fiat voluntas tua, thy will be done. Yan. Hindi ka papabayaan, Lord. And that concludes our podcast. Oo. At bago natin i-close talaga yung podcast natin, ibalik lang natin ng kaunti itong shirt natin. Yung PYM shirt natin. Oo. Kung gusto nyo pong mag-avail ng shirt na katulad ng suot namin, ito din, Arise and Get into Haste sa aming Facebook page, Parachute Ministry of San Sebastian. Ayan, pwede kayong mag-message sa aming page. Kung gusto nyo mag-avail, pwede nyo sabihin yung inyong t-shirt sizes, and we'll also post further details about this t-shirt, and maaari nyo kaming i-follow and i-like sa aming Facebook page. Yes, and here sa aming parokya ni San Sebastian, kung gusto nyong ma-experience din ang aming kwentong servant ni God, our doors, the Parachute Ministry of San Sebastian Cathedral, are very open for you and be part of our spiritual family. At kung meron kayong mga kwento or gustong i-share na experience of being a youth servant ni Lord, you can comment here sa comment section and inspire our fellow kabataan. Yes, thank you for listening to our podcast. You can stream this podcast on Spotify, Servant ni God Podcast, YouTube, PYM San Sebastian Cathedral, and Facebook page, Parish Youth Ministry San Sebastian Cathedral, Lipa. Follow us on our social media platforms and never miss an episode. Ako po si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito, ang Servant ni God Podcast.